The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Okay, welcome mga Kautot Pandila sa aming new episode. This is Jay. This is Randy. And this is Chupa. Okay, so, ayun, pag-usapan natin ngayon, siguro, ang magiging topic namin ngayon is regarding kay yung hiwalayan of the month. Ay de las Alas and kung sino ba yung asawa niya, hindi ko kilala. Hindi ko kilala asawa niya eh. Basta yun, maghiwalay na sila. Parang na-interview siya ni Boy Abunda, parang gano'n. Parang nag-give up na siya. So, ano ba mga masasabi natin tungkol doon? Siguro, simulan mo muna pa. Ako, actually, hindi ko siya masyado napagtuunan ng pansin kasi showbiz. Hindi mahilig sa showbiz si Pam. Hindi masyado mahilig sa showbiz, pero minsan mahilig kapag controversial. Siyempre, ayusin mo na yung camera. Yan. Ay, focus sa'yo. Ulit. Bumalik siya! Wow! Galing ng camera mo, parang may tao sa likod So, Okay, yun nga, hindi ko napagtuunan ng pansin si isyong yun. Pero, di ba ano yung kaklase ng kanyang anak? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin masyado alam eh, pero malaki ang age gap nila. Yun ang sure ako. Sure ako malaki ang age gap nila. So, bibihira lang talaga kasi yung relasyon na malaki ang age gap na nagtatapos talaga sa happy ending. Sobrang... Bihira ba yun? Bibihira yun. Pero tingnan mo, may makikita ka eh. Bakit si Vic Soto tsaka yung lahat ng naging asawa niya? Lahat? Si Pauline, hindi pa naman tayo tapos sa kanilang happy ending. May happy ending naman. Di ba naman na happy ending eh? Hindi natin masasabi pa yun kay Vic Soto at kay Pauline. Di ba? Malay mo, susunod pa si... Malay mo, may panibagong Alam mo na hindi sasabihin. Kasi, di ba, alam naman natin medyo matinig talaga si Bossing. Gwapo eh. Marriage, ikaw lang nakakaintindi nun. Oo. Hindi namin naintindihan siya. Then, yun. Bibihira yun. Pero sa akin lang, hindi naman siguro is meant to be doom talaga yung relation nila. Pero, ano bang naging dahilan pag-iwan nila? Third party? Diba? Sabi ni Ayay, hindi daw niya pero dati na raw kasi nagkaroon ng third party. Pero ngayon, ang sinasabing dahilan is parang gusto pa raw ng lalaki magkaanak. Okay. Ngayon, ang point ko naman is, gusto pala magkaanak, bakit pinatulan niya si Ayay dati? Oo. Unang-una, sa akin naman, it's a matter of yung, hindi naman sa ang singilan ng utang na loob or yung parang tawag doon, yung pagiging makatao mo man lang, diba? Na yung tao na yon, kung tutusin, sabihin natin, ano ba siya dati? Wala naman siya, pinaaral siya noon, naging piloto siya. Hindi, ang pagkakaalam ko is classmate siya ng anak ni Ayay. Oo nga. So, sa private school din yun. So, may kaya-kaya din siguro yun. Pero syempre, siguro, mas mayaman pa rin si Ayay. Pero, yun nga, na pinaaral siya as piloto. Tapos, ipinintisyon siya as US citizen. Hindi naman siya kasing gwapo na Reggie. Kasi sabi niya sa interview with Boy Abunda, kakapakinig ko lang kanina sa Facebook
na binigay niya yung kaligayahan ng tao, pinag-aral nga raw niya para maging masaya, pero never daw siyang pinasaya. Bakit mo pinakasalan kung gano'n? Kasi para sa akin, di ba, parang in a way, parang ano na lang eh. Parang hindi ako yung taong hindi naman ako nag-ano sa mga utang-utang na doon. Pero yung naitulong sa iyo nung ano, matanda naman na rin si Ai, di ba? May edad na si Ai eh. Hindi naman sa pag-ano, kung pinakasalan mo yan at pinanindigan mo na. Kasi kung after naman, kung kunyari, sabihin natin, Sasha Padillan, Dolphy. Namatay na si Dolphy, di ba? Kung mag-aasawa ngayon si Sasha Padilla, walang magagalit kay Sasha. Di ba? Oo. Kaso hindi siya makapag-asawa kasi kasal siya bago sila naging sila ni Dolphy. Pero kung halimbawa lang na walang asawa si Sasha na iba, pero naging sila ni Dolphy, kunyari lang So, kung mag-aarawa si Sasha Padilla ng bago, walang magagalit sa kanya. Ito, tong lalaki na to, tingin niya ba, kung may magiging jowa siya ngayon, maraming magagalit sa kanila. Kasi parang ginamit lang nila si Ai. Di ba? Statement nga ni Ai, walang balak habulin si Gerald sa green card na nakuha nito dahil sa kanya. So, siya talaga yung ibig sabihin, si Ai din is US citizen. Oh. Pero sana huwag sila makailang sa politika. Kasi yung sa US citizen na kayo, tapos makikita kayo nakikailang sa politika. Parang si... Hindi siya makailang sa politika, pero hindi pala siya botante sa Pilipinas. Australian citizen siya. When I met you. Tapos, makikialam kayo When I met you. Makikialam kayo sa ikaw, siguro, sa'yo na rin, Ai. Leave the politics sa mga Pilipino na. Talagang Pilipino. Okay, sa showbiz ka, showbiz. Doon ka na lang muna. Oh, pero yun nga. Kung isa magpo-comment ka tungkol sa politika ng Pilipinas, sa akin, parang pangit naman pakinggan, no? Kasi itinabi mo na pagiging Pilipino, pero ko-comment ka tungkol sa pagiging Pilipino o sa Pilipinas, parang ewan ko So, sana wag ka lang magko-comment. Kasi may nakita ko, sa bagay dati, may nag-post kasi na nakakulay pink ka, sinabing kasama ka na rin nila. Pero nag-statement ka naman na wag kang gamitin. Doon ako sumaludo sa'yo na wag gamitin yung damit para sa politika. Alala ko yung panahon na yun. So, sa hiwalayan niya, 30 years yung age gap nila almost kasi na 49 yata si Ai, nung ikinasal sila si Gerald is 20 years old. So, maraming taong mas matataas pa yung age gap nila para doon sa inyo na nagsasuccessful, pero bibihira. Sobrang bihira. It's either si lalaki talaga, actually yung lalaki, kalimitan lalaki, pag ganong edad, naghahanap ng kasing edad niya. So, mas bata. Minsan nga mas bata pa sa kanya hinahanap niya Kaya nung... Kagaya ba yan ni... nakuha naman niya nakuha naman niya yung gusto ng bata. Diba? So, okay, mag-iba ng bata, Diyos ko. Kaya kung babae talaga, medyo may edad. Ako, sa akin lang tapos wala pa akong, ikaw, baka may alam ka, Jay. Ako kasi wala akong alam nag-successful na relationship na bata yung lalaki. Sobrang bata yung lalaki din, may edad yung babae. Meron ako. May kakilala ka. Good for you. Ako kasi talagang walang-wala. Ricky Bello and Dr. Hayden ko after the scandal.
Oh. Okay. It's working now. It's working now. Good for them. Sana, no? Sana, yun. Sana Hayden, ano ka na lang. Hindi, natuto naman na siya. Sana nga, natuto ka na. Nang anong natutunan niya? Ano? Yung pagkakaroon ng, baka mamaya ano na siya, director natin siya. Hindi naman. Siguro, natuto na siya ng ano. Kasi I think he's okay. Have a good relationship with Sana nga, Ben naman. tapos na yung mga ganong pangyayari. Bata pa rin naman siya nun. Bata pa siya. Ngayon, matured naman na siya. Matured na siya. Matured pa yung kasama mo. Paros na kayong matured sana. Hindi yung isa yung matured sa inyo kasi hindi mag-work yung isa talaga isip bata. Parang kami ng girlfriend ko, sila ng asawa. Pag isip bata kami, hindi talaga nag-work. Yan talaga. Buti namin actually sa aming tatlo, si Reggie ang pinaka-mature. Matured sa sa relationship. Hindi lang sa relationship mentality. Mature talaga si Reggie. Siya yung medyo, kung tutusin nga, tignan mo. During the time nagtatrabaho kami, lahat, siya yung nakaisip na magsimula ng maghulog ng bahay. Kami, sa future. Kami, hindi. Kami, happy, go lucky pa kami nung binata kami. Tapos, hanggang ngayon, pa rin, si Patrick, feeling matured. Pero, kasi may kakaiba rin naman ng strengths. Pero, yun nga, siguro, masasabi ko nga na, ang masasabi ko lang is parang, yun nga, kailangan din na, nagja-jive yung personality nyo. And mahirap mag-jive yung personality nyo pag medyo malayo yung maturity. Yung gap natigilid pa rin ba yung camera? Ganun pa pa ng konti. Kung anong nangyari sa camera natin. Cameraman, ayusin mo nga. Yung gawa mo. Tumatagalin talaga siya. Focus mo siya doon siya kay Reggie. Wala naman. Reggie. Ayan. Galawin mo ang baso, Reggie. Babalik na ba siya? Yun. Ayun. Ang galing ng cameraman namin. Just pag-lente mo ganyan, no? Galing. Ang galing ng lente namin, no? So, ayun. Balik tayo sa topic. So, isa pa yan yung siguro, masasabi ko rin na yung relationship kasi, sabi nga nila, it takes two to tango. Hindi mo pwedeng isa lang nag-e-effort. Isa lang yung tatango. Hindi tango yun. Tawag doon pag mag-isa, cha-cha. Hindi, cha-cha, dalawa rin. Meron din, pero pwede ka mag-cha-cha mag-isa. Diba? Pero tango, mukha kang tanga magtatango ka mag-isa. Kasi lagi mong hawak yung partner mo. So, ang masasabi ko, kasi, yun nga, it's a give and take. Hindi mo pwedeng isa lang nag-give, isa lang yung nagte-take. Possible na hindi pantay yung give and take. Merong mas... Yung isa give ng give, yung isa take ng take. Hindi naman gano'n. Merong isang mas maraming binibigay kaysa doon sa isa, pero pareho pa rin silang may binibigay. Kasi pagkakaintindi ko is give ng give. So yun nga, pag hindi kasi balance, okay lang yun. Kung halimbawa, mas kunyari tayo sa lalaki, mas nagbibigay tayo. Kasi possible na gano'n Hindi ko sinasabing in our relationship gano'n. Pero possible na mas madalas na ikaw na lang yung nagbibigay or pagbibigyan mo na lang para hindi na lumaki yung gulo. Nag-iintindi. Pwede namang, meron namang mga na sila naman yung babae naman yung nag-iintindi kasi immature yung lalaki. Kumbaga, tamang balance pa rin siya. In a way, kahit na hindi pantay yung binibigay niyo sa isa't isa na as long as pareho kayo nag-e-effort, kahit pareho kayong willing na ipinupush nyo na mag-succeed yung relationship nyo, I don't think na magano yan, babagsak yan. As long as pareho kayo nag-e-effort.
Pero kung wala nang nag-effort, wala nang effort dun sa isa, maybe, Wala. maybe tama nga yung sinabi ni Ai, ano pa, ba't ko kayo lalaban? May pa itutuloy ito, ano na, Reggie, okay ka lang. hindi nahihiya siya. So, yun. Si Reggie magaling mag-balance yan. Siya yung ano sa kanila, siya yung padre di pamilyang talagang, takot ang asawa niya sa kanya. Siya yung padre ng pamilya. Hindi siya talaga Hindi under. Si Reggie ang idol na idol mo yan pagdating sa hindi siya kayang bitbitin ng asawa niya. Hindi literally na kasi pag kaya siya talaga. Pero joke lang yun, pre. So si Reggie kasi sa amin, siya yung breadwinner talaga. In our case, ako tsaka si Patrick, pareho kaming nag-work. Ako tsaka yung girlfriend ko, si Patrick tsaka yung asawa niya. Si Reggie, siya yung breadwinner talaga. Siya yung sole income earner sa ngayon kasi medyo maliit pa yung baby nila. So talagang plain housewife muna ngayon yung partner niya. So kaya nga yun, give and take din talaga kasi totoo lang, yung partner din naman ni Reggie gusto mag-work. Kaya lang siyempre hindi pa maibigay. Ay medyo paano ba yung situation siguro nila, ayaw pa ni Reggie or di pa sila may katawan ka na, payat katawan mo. Hindi pa siguro sila wala pa, di pa nila siguro kayang yung isa parang magmamahal sa bata. Yun. Kasi sa part naman namin, kung ako naka-work from home, si Sam naka-work from home, kahit pa paano na ibabalance namin pag-aalaga sa anak namin. Tsaka in fairness din, kasama nila yung mayroon kaming ibang titingin kapag wala kaming in-laws or may ibang titingin sa anak na, maliban lang sa amin dalawa ng asawa ko. Si Reggie kasi hanggang nakapundar ng bahay, kaya solo lang nila. Kami, ako naman, wala naman akong titignan. So, wala akong pakialam. Anak namin niya. Sabi ko, ilan mo muna yung anak ni Reggie, 1 linggo lang eh. Masakit sa ulo ang siren eh. So, ayun, siguro, isa pa na masasabi ko, lesson na mapupulot ko dun sa nangyayari kay Ai siguro is, yung kumbaga, kailangan mo yung partner mo bago talaga kayo isa yun. Dapat kilala nyo yung isa't isa. You know what's your, yung strengths, weaknesses, tsaka yung mga bagay na yung tawag doon sa Sige, kaya mo yan. Nabahan kita. yung mga pet peeve nila. Yung kasi yung mga pet peeve na yan na madalas yan yung magiging cause ng away nyo eh. Kunyari, ayaw niya ng may nakaiwan na plato sa lababo. Ikaw naman si tipo ng pagkakain, lapag ka lang ng lapag. Nasawa ko yan. Tapos, syempre, you work on your strengths and weaknesses din. Kumbaga, ako sa amin, sa bahay, sa aming dalawang partner, ako yung nagluluto. Kasi ako yung mahilig magluto. Siya yung mahilig kumain. Hindi, si Mau yung magaling sa order, pag-manage ng negosyo. So, siya yung nag-handle talaga ng negosyo namin. More on lang ako. Itong mga assist. Kumbaga, ako yung makikipag-transact sa bangko, ako yung makikipag-transact sa ganyan. Pero yung pag-manage talaga, ako yung mag-handle ng tax. Pero yung pag-manage talaga, siya yung gumagawa. Client. Oo, siya yung kakausap ng client, siya yung makikipag-meeting, siya yung mga ganyan. Siya yung magagawa ng package. Alam niyo na kung anong business namin.
we have a travel agency. So, yun. Tapos, sila Patrick naman, alam ko si Patrick ang naglalaba. Tapos si Sam, siya yung more on sa kasi nurse siya eh. So pag may sakit sila, siya yung talagang siya yung nag-aalas. siya yung pinaka yung nag-handle pagka ganun. So, kumbaga, titingnan nyo rin yung mga strengths and weaknesses. Hindi maiwasan yung mga away-away sa mga... Hindi maiwasan yan. Kasama yun eh. Kasi pero pag physikalan na, medyo iba na. Kasi yun nga, kay Ai, sabi niya na nasasaktan siya ng kanyang partner. Medyo, na kasi, yung iba pwede kang magalit. Pero ako never kong napagbuhatan ng kamay si Sam. Takot ko lang. Pero saan kita dadamputin pagka pinagbuhat? Pero kasi pinalaki kasi ako ng siguro sa akin talagang never ako mapanakit na tao. Mas mahaba yung pasensya ko sa amin dalawa. Actually sa aming magbabarkada, si Patrick yung mahaba ang pasensya. Ako yung pinaka-mainitin ng ulo. Okay. Ako talaga yung bugnutin. Si Reggie, seryoso. Hindi mainitin ang ulo ni Reggie, pero pag tumahimik na yan, niyang malapit ka na sa suktulan siya. Hindi, andun na siya sa point na hindi naman yan makikipag-away, hindi na lang yan, hindi ka na yung kikibo. Basta nakagano na. Parang ngayon, hindi siya kumikibo. Galit ka ba, Reg? Okay ka lang, Reg. Okay ka lang, di ba? Busy lang daw siya. Huwag kang iiyak. Ayun, ano pa ba masasabi ko? Siguro isa pa na lesson dun sa nangyari kay Ai. Yung parang matuto kang lumingon sa mga taong tumulong sa'yo. Siguro yun yung masasabi ko. Kasi hindi lang once na nangyari sa akin. Ako yung tipo ng tao na lahat ng naitutulong sa akin, lahat ng taong tumulong sa akin kahit paano sa buhay ko, nililingon ko talaga. Hanggat maaari, kung kahit napakaliit na bagay na tinulong sa akin, ito, gaya kay Reggie, nakatira kami sa condo dati, may mga marunong mga gripo-gripo, mga ganyan. So, yung gripo namin sa condo is sobrang hina ng parang tumutulo lang na akala mong tumutulong laway. Ganon. Pag naghugas ako ng plato, 1 taon ko halos finish yun. Nung nagkita kami ni Reggie, sabi niya, sige, dala ako ng gamit minsan, ayusin ko. Ginayos niya yun. Naayos na. Tapos, nung nagagamit na namin ng yung mga ganong bagay, maliliit na bagay na papakiusap ko sa mga tao. Para sa akin, tinatanaw ko talaga siya kasi hindi ko nalilimutan lalo na yung maliliit na bagay. Kay Patrick din there was a time na umalis kami, wala akong nagpa-laundry na ako. So, kailangan ko nang kukuha ng laundry para ipasok dun sa bahay namin. Kasi 1 week akong mawawala. Baka mamaya, yung pinalaundry ko, mukha na ulit dirty laundry. Baka okay lang kung gano'n madumihan at isang doon pa. Kung suot na lang mga tambay sa labas. Yun. So, yung ginawa ko, pinakiusapan ko si Patrick na ipasok yung damit namin dun sa inuupahan namin. So, nag-effort pa siya para puntahan yung bahay namin para lang, tawag doon, ipasok yung gamit namin. Yung mga ganong bagay na, kaya rin matibay yung friendship namin. Kasi sa maliliit na bagay or mga lahat ng bagay na kaya namin gawin para sa isa't isa, tinutulong namin as much as possible kasi yun naman talaga yung magiging basis ng relationship niya. Nga, ilang beses na rin kasi nangyari sa akin na may mga tao rin naman na after mong tulungan, talagang yun. Wala na. Wala na. Ang dami yan. Daming ganyan.
ito yung speaking of asawa, ito yun, no, di ba? Yun naman kagwapuhan. Hindi naman gwapo si Reggie rito na ilang beses. Mga times 2. Times 2, times 2, times 2. Hindi, ilang times 2. Ay, baka kailangan mo pa lang. Joke lang. Yun ang pinag-ano niyang piloto pala, no? Oh. Ito, pwede. Kahit patapusin lang ng isa pang course. Diba? Oo nga, ano siya ng anak niya, class siya ng anak ni Hayay. So, yun lang. Ano yun? Wag kang jowa kasi nakaklase ng anak. Oo. Yung tropa mo ng anak mo. Kasi, ewan ko lang kasi parang naging awkward yun sa anak mo eh. I-connect ko na rin dito, since ganun din naman, age gap, di ba? Oo. Meron kasi ako nabasa dati na post na actually, member ako ng Couples for Christ. So, medyo na-visit ako dito sa post na. Meron kasing nag-post na member daw siya ng Couples for Christ. Na teacher siya. Ewan ko kung 55 years old. Basta nasa 40, 50 years old na siya. Sabi niya, akalain mo ba na itong katabi ko na grade 5 student ang magiging asawa ko in the future? Babae siya, lalaki? Lalaki siya. Pido? Parang gano'n, di ba? Oo, parang groomer. Isipin mo. Tapos, ang kwento nila, ganito. Tinutokso-tukso raw sila ng mga kaklase ng bata, grade 5. Ngayon yung grade 5, yung estudyante raw nung una, ayaw pa, na nagigalit. Tapos, pagka-absent daw silang dalawa, kunyari, absent, pag kinabukasan, pagpasok nila available, pumasok sila pareho. Absent silang dalawa? Ano silang dalawa? Kunyari, absent yung teacher, tapos nataon din na absent yung estudyante. Kinabukasan, pagpasok nila sa school, uy, saan kayo nag-date? Ganun daw. Yun ang kwento ng lalaki. Teacher yung lalaki? Oo. Estudyante niya yung babae? Oo. Pero, hindi naman nila sinabing nag-date sila talaga. Pero sinasabi niya na, kunyari, absent silang dalawa. Kinabukasan daw, pagpasok nila, tutuksoin daw sila ng mga kaklase. Na, uy, saan kayo nag-date? Tapos sabi niya, huwag kayong ganyan, kunyari. Inaawat niya. Tapos, nung after 2 years, parang umamin yung babae na crush niya talaga yung teacher. Siyempre, Saglit lang, ikukwento kong bago ako mag-react, ikukwento ko yung buong detail. So, sabi niya ganon, tapos yun nga, since hindi niya naman na estudyante, parang, na-develop din siya, tapos, naging sila. Tapos, after nung nagpakasal sila, after 4 years, parang, kaya lang may nag-compute kasi, 9 years na yata silang kasal. Kinompute, 17 pa lang yata yung babae, or 15, hindi ko alam kung 17 or 15, nung naging jowa niya. And ang edad niya is, nasa 40 plus. Or 50. Pido nga. That's grooming. That's pedophilia. Pedophilia nga yun. So, although, sasabihin ng iba, ang dami nagko-comment ba't pa kayo nakikialam? Si Vic Soto nga, tsaka si Pauline. Bakit? Si Vic Soto, nung niligawan niya si Pauline, nasa, tamang edad na si Pauline. Yan, underage, below 18, o 15 pa nga lang daw yata Naging shota, naging jowa. Oo. Pero kaya siya kinasal. Legal age. Legal age, syempre. Pero nung yung naging jowa mo yun, that's, that's child abuse. Inabuso mo yung bata kasi hindi niya pa nadidistinguish yung tama at mali. Parang inabangan na niya no? Walang grade 5, inabangan na niya Tsaka, I don't believe na tinutokso kayo. Tsaka parang may, umamin, magkaklase, umamin yata, may comment pa dun yung babae na nung sila pa lang, nung grade 5 pa lang siya, sila na. So, I don't think na, tawag doon, na
talagang pag-absent yan nagkataong absent lang kayo. Possible na may ginagawa ka dyan. Diba? It's a possibility. Possibility, pero Hindi ko sinasabing gano'n na nangyayari, pero pero there's it's a possibility. a lot of possibility kasi yung nangyayari. It's a possibility na molestya mo yan, kaya naging ganyan. Oo. Wala na siyang notice eh. Kung na lang yung lalaking pwede Siyempre, niya. may naranasan niya sa sa'yo. First time niya yun, akala niya, yun na yung Yun na yun. Oo, wala na. Kumbaga parang na-invade mo na doon sa babae na wala nang ibang lalaking tatanggap sa'yo kundi ako. Inano mo yung utak niya eh. Kumbaga, na-poison mo na ano mo na eh. Na embedded na sa utak niya na Kahit pa hindi sexual naman nangyari sa inyo. Yung inano mo sa Pangyayari. utak niya, mapapakilman mo kasi yung utak niya, mamamanipulate mo siya. Masalit na nga yun. Akala niya masaya siya. Siguro masaya siya ngayon. Pero hindi niya alam kung ano yung mararating niya kung hindi ikaw yung... Oo. Tsaka wala na. Parang ginawa mo ng wala ng lalaki. Sa circulation mo kundi ako na lang. Ikaw na lang yung nakikita niya eh. Oo, tapos teacher ka niya. Teacher Paano, niya. ano ilalaban sa'yo ng mga kaklase niya? Oo nga. Diba? Sabihin mo lang sa estudyante mo, huwag niyong pakialaman yan. Tapos, At saka hindi lang yun eh. Sabihin mo lang sa mga estudyante. Sabi, anong mapapala mo dyan? Baka pagka hindi pa makapagtrabaho yan. Di ba? Kaya mo paano kung ang magiging asawa pala dapat nan doktor, hindi kagaya mo na teacher. pedophile. Pedophile talaga. Pedophile ka talaga. Pedophilia talaga yun. Tsaka, nainis ako, hinashtag niya pa, #couples for Christ. Ginamit mo pa. Ginamit mo pa sa, mahanap nga yan. Ginamit ko yung post na yan. Magko-comment ako, pedophilia ka, malala. Hindi, binura niya na eh. Binura niya na yung post niya. Kasi daming nag-bash talaga. At talagang nanginginig ako sa kasam dyan. Ako man, pag ako nakakita ng gano'n, yun nga. Tapos sasabihin, dinaig ko pa. Nag-comment pa siya doon, nakita ko pa. Dinaig ko, mas daig ko pa kasi mas bata pa siya kay Pauline. Nung naging, so, poging-pogi ka sa sarili mo. Proud ka na. Poging-pogi ka sa sarili mo. Proud siya na nakadahil. Ganito ka ba? Nakikita mo ba? Ganito ka ba ka, Pogi? Poging-pogi ka sa sarili mo? Ano talaga siya? Predator siya talaga. Predator ka, groomer ka. At Groomer. yung ginawa mong prejudice, yung... Ganyan na nga lang. Okay na yan. Teka lang, alam ko na. Yeah, di ba, Reggie? Mas pogi ka ngayon. Poging-pogi ka, ganyan ka ba? Nakita mo ba yan? Daniel Radcliffe ng Laguna. Kasi grabe. Grabe totoo ngayon. lang. Yung ano ko noon, tapos member pa ako ng Couples for Christ. I-hashtag mo pa kami dyan. Idadamay mo pa kami. Pero member ka sila ng Couples for Christ talaga, hindi. Member sila. Bakit tinanggap pa yun? Siguro, hindi alam yung history or ano. Nakita lang na kasal kayo. Tsaka ano. Diyos ko naman, tsaka hindi yan ipinopost para ipagmayabang. Pinagmayabang mo pa na Talo mo pa si Bossing. poging-pogi ka lang sa sarili mo. Ha? Pagkagwapo mo, Coco Martin, Richard Gomez, Aga Mula. Nako. Nakakabilit nga yun. Nakakailita yun kasi nakatamong predator siya na may prey siya. Tapos pinagmalaki pa. Kung yung ano nga lang kay FPJ ng New Generation Oo, yung Diba? Hindi ako agree doon. Pero mas okay pa yun kung tutusin. Kasi niligawan niya, hindi siya sinagot. Tapos parang after niligawan niya ulit. Pero parang ganun din. Pero at least, yung kasi, hindi niya binantayan. oo. Hindi niya... Tsaka wala. Teacher ka, grade 5, teacher ka, grade 5. Binabantayan mo talaga, ibig sabihin. Tsaka, Binakuran mo na agad. tsaka, ang pinagkaiba pa nun, yung kay FPJ ng bagong generasyon,
wala siyang hold dun sa karir ng isa. Hindi, FPJ tawag ko ng bang generation. FPJ ng bago. Fernando Tao. Kasi Fernando, ganda ng boss ni Fernando. Oh, siya yung di sabi mo, FPJ nga siya ng ngayon di ba? Puro FPJ na lang ginawa. Magsalita ni FPJ. It's malangat ko. Sabi ni FPJ. Makakita ang boses pangalan niya, alam mo na talagang matapang eh. And dito, pag mag-boses kasi, patalap. Kapag puno na ang talok. Puno na ang talok. Si FPJ, makakita mong boses pa lang. Ito ka boses ka din. Yun ang dahilan, kaya hindi yun yung nire-remake niya eh. Kaya nga. Kasi kapag puno na ang talok, medyo hirap. Yung probinsyano, pwede pa. Ang probinsyano. Hindi nga niya binabanggit yung dahil na kanyang pangalan, di ba? Kasi mahirap. yung batang Quiapo, kaya. Pero yung mga ni FPJ na pagpuno na ang salok, dapat ng kuyusi. Kayo. Hindi niya kapag puno na ang talok, dapat ang kalutin. hindi niya nililipit yun in fairness sa kanya kasi siguro, alam naman niya. Tanggap naman niya siguro. At wala talaga ako sa kanya nung during pandemic na yung sasarado yung ABS na pag ako nawalan trabaho pag pamilya ko ginanti. Ginanti. Pero in fairness naman, versatile talaga siya. Gumanap din siya na bading, drama, gumanap siya na sa indie movies na sabi nga, acting, okay, syempre, kailangan din siguro ng workshop sa kung sa pag-acting, masasabi ko pa nga, mas magaling siyang umacting kay FPJ. Acting overall. Acting. Kasi si FPJ, di ko pa nakita nagbading. Hindi kasi talaga. Parang andal ka siya eh. Yun nga, kumbaga, manly talaga yung kanyang... kaya nga, yun yung sinasabi ko. Si FPJ, hindi ko nakitang nagbading. Hindi ko nakita yung mga ginagawa niya na taka lang yung ganyan ng FPJ. Mga yung super love story na style. Hindi siya umiiyak. Oo. Hindi umiiyak si FPJ. Hindi, meron din siyang drama na gumagano siya. Pero hindi siya papakita ng luha. Hindi nakikita yung mata niyang namumuntawi. Kaya kung sa acting, overall, panalo siya. Mas siya, para siyang sabi mo ng Eddie Garcia, versatile actor eh. Pwede siyang, mga bading, diba? Si Raul, drama. Lahat. Kay Eddie Garcia, idol kita sa mga bata. Mas idol kita kay FPJ. Ako din. Mas gusto ko si Eddie Garcia kasi kaysa kay FPJ. Sa aking pananaw, kasi hindi, gusto ko siya kasi versatile talaga siya. Saka yung comedy niya talagang sakol eh. Yun nga, magaling din siya, comedy, drama, action. So, kaya yung mga hugot sa atin kasi, yung new generation hugot lines eh. Ganun siya kasi magpatawa na hindi direct ang nagko-comedy siya pero nakakatawa. Gusto ko yung part na naalala ko yung palabas ni yung sila ni Robin Padilla, yung may kambal na Robin Padilla. Sabi niya doon sa tauhan niya tanga. Tonto Oo, magaling na. Doon nakuha yung buti pang baliw, may ospital, pero ang mga tangang katulad nyo, wala. Kay Eddie Garcia nang galing yun. Tsaka yung pagiging kunwari playboy niya. Galing talaga ni Eddie. Hindi siya playboy, pero gumagana siya playboy. Tapos yung mga artistang one woman lang sa pelikula, sila yung playboy. Tatawa nga ako siya kasi gumagana siyang playboy talaga. Hindi na pelikula yung nagganap yung playboy. Nung dati, yung unang kabataan niya, di ba? Siya talaga yung... Pero one woman man siya, di ba? Pero yung mga one woman sa pelikula, sila yung mga FPJ, sila Ramon Revilla, di ba? Pagdating sa tuloy na buhay, sila naman yung mga babaero. Medyo machiks. Isa pa yun. Baligtad talaga. Balik natin sa topic na yun nga, yung relationship na may age difference.
it will work, it may not work, basta ang importante pa rin, kagaya na siguro nung nangyari kay Lai ay, kung talagang wala na kayong magagawa, Sa akin, hindi ko na. huwag nyo na ipilit, Huwag na ipilit. Tapos na. tapos na. Oo, pwede na mag-retiro sa showbiz si Ay kung gusto niya eh. May kaya naman siya eh. Nakikita ko pa siya na sa The Clash PMA, nag-judge siya eh. Minsan nanonood ng nanay ko nun eh. Sa akin, hindi na mag-work. Oo. Sinaktan ka ng lalaki, hindi na siya mag-work. Tsaka, Hindi na magbabago yung bang ganun-ganon. tsaka kung talagang alam mo naman na doon na rin ang papunta. Yun ang, pero, syempre, Anong kung tingin nyo may way pa na mamaayos, it's okay to fight for it. Pero kung talagang wala na kung ikaw na lang yung lalaban para lang sa wag na. sinaktan ka na, ay, huwag mo nang hintayin saktan ka ulit. Ganun talaga ang buhay. Di ba sana kung kung nga nila Hayden ko at Biggie Bello, maging ganun yung relasyon nyo. Pero tingin ko hindi kasi sa akin lang parang yung sinaktan ka is a big blow na kasi yun. Yung kinalagkad ka, parang hindi na tao tingin sa'yo. Nakikita ko lang yung mga kinakaladkad na yun sa palabas ni Maricel Soriano. Hindi na parang below sa pagiging tao na yung tingin sa'yo. Kaya, Hindi, saka at your age. oo. Sabihin na natin, okay lang siguro. Meron din naman kasi nakikita ko na Sinampal, okay. Sinampal or hindi, meron na sabihin na natin, may mga tao na nagkaroon ng talagang nagdilim yung paningin nila nung time na nag-away sila. Nagsapakan o gano'n. Although hindi ko kinokondone yan pero sabihin na natin, nangyari yung gano'n. Pero, that happens sa mga taong yung edad nyo is magkalapit lang. Oo. Kasi pareho kayo ng immaturity or pareho kayo ayong Pero, patalo. yung edad ng age difference nyo, lalo na babae yan, sobrang mas may edad sa'yo. Oo. Para kalad ka din mo. Hindi ka na ginala. Medyo, lola mo hindi mo gagawin yun eh. Diba? Diba? O kahit percent tao, kahit yan, nakita ko entitled na tao, ganung edad, hindi ko magagawin yun. Oo, kahit sabihin mong kaaway ko, kunyari, nag-away kami sa pila, 50 years old, Oo. kakadganin ko? Hindi. Kasi, yung age difference pa rin eh, diba? Magagalang mo. So, Lalo na partner mo pa, diba? Siguro naman, kaaway mo na nga. Yung strangers, total strangers, din mo gagawin yun dapat. Siguro sa partner mo, na yun. pinapakain ka naman. So, Binigyan ka ng edukasyon, ginawa lahat sa'yo, di ba? Isipin mo na lang yun. Tingin ko ng dilim paningin, hindi man dilim paningin mo sa gano'n kasi kita-kita mo, ayun yung kamay na nagpapalamon sa'yo eh. So, i-close out lang natin to. So, yun nga, for relationship to work, kailangan effort on both sides. Tapos, siguro, kailangan din respeto. Actually, more on sa lalaki, mas gusto namin na i-respeto nyo kami kaysa mahalin nyo kami. Basta nandun yung respeto nyo sa amin, kahit sabihin yung less na kami sa priority nyo sa pagmamahal, okay lang sa amin, basta nandun yung respeto. Kasi importante sa amin yung respeto kasi ang lalaki mapapride. So, isa pa siguro yon yung give and take nga ng relationship. Tapos pag may age gap kayo, medyo mas mahirap yung i-workout, pero may mga nagwo-work naman. May nagwo-workout pa. Pero bibihira talaga. Tapos isa pa yon, tip ko na rin siguro, learn to lalo na sa mga babae, matuto kayong na maging yung pag nag-away kayo is hindi kayo historical.
kung nagpatawaran na kayo noon, nung kunyari meron kayo naging away, nagkapatawaran na kayo, hindi dapat yun binabanggit pa rin sa susunod na away na paulit-ulit. Lalo na yun eh, kung paano tayong bed. Na- Sa kanilang DNA yun. Historical. Kasi hindi matatapos yan kung paulit-ulit na lang. Hindi matatapos yan. Yun lang naman kung kaya nyo. Kung kaya nyo na hindi historical na pag-aaway. Kasi ako, kaya ko lalaki siguro, majority, kaya makipag-away dun, regarding dun sa point lang na pinag-aaway nyo. Oo. Pero pag kayong ganyan na yung away, usually, Ang katapusan. hindi matatapos. Oo, yun. tsaka sino may mali, tanggapin kung mali. Okay? Kasi mahirap naman na yun nga na isa lang yung laging mali. Isa yung laging tama. Kahit alam mo namang mali ka, ayaw mo pa rin amin. Matuto tayo pare-pareho Oo, tumanggap ng... Kaya kasama sa give and take. Okay, so yun lang. And good luck sa life Oh, mo. good Sana maging tahimik ang love life mo. Okay, It's kung may love life o wala, maging tahimik pa rin. okay. Doon naman sa asawa niya, kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, bahala ka na. Pakalalaki ka, malapit ng babae, Bahala ka na. magpapagiging lalaki. Bahala ka na sa buhay mo. Siguro kung may feeling ko, may ginawa kang pangit, makakarma ka rin naman. So, yun lang. Bye-bye! Bye!